Ito pala yung itsura ng Manila Bay way back 2019. So dito ako nagbablog dati nung si President Rodrigo Duterte pa yung namumuno sa bansang Pilipinas. At ito yung kasalukuyan kung saan inuumpisa na i-rehabilitate ang Manila Bay para i-improve at mas pagandahin pa. Hi guys, andito tayo ngayon. Pupunta tayo ng Manila Bay. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapunta rito. Mga 4 years na. 4 years ago yung last punta ko rito. At sobrang ganda rito guys. Mukha na siyang Boracay. Mukha na white sand na talaga siya. Sabado nga pala ako nagpunta rito ng tanghali. Ang ini-expect ko maraming vendors, masaya rito. Pero nung nadatnan ko ganito, onti lang yung vendors, onti lang din yung nagpupunta. Siguro mas maraming pumupunta rito pag hapon. So guys, andito tayo ngayon sa may entrance ng Manila Bay Walk. Papasukin natin to. Tapos meron sila rito mga policy guys. Kung nakikita nyo, every Thursday, close sila for maintenance, Dolomite Beach. Dito guys, entrance lang dito Ito yung mga regulation na dapat yung tandaan. No swimming, no eating, smoking, littering, spitting, tsaka bringing or pets, foods allowed inside. No food allowed inside. So yan yung mga mga bawal bago kayo pumasok. Tapos sarado sila every Thursday. Entrance only. Boss, may bayad ba? May entrance wala? Wala naman po, sir. Pasok na tayo. Meron din sila rito public restroom. Ayan. Kailangan pag tanghali kayo pupunta rito, meron kayong dalang payong kasi sobrang init. Para kayong nasa beach. Beach naman talaga to. Ano ba? Ayan guys, sobrang ganda dito. Alam mo yung parang Boracay style. Puting-puti. Sobrang ganda guys, promise. Ito pala yung update ng Manila Bay Dolomite. Ngayon ay araw ng Sabado. Ayun, nakita niyo yung building, di ba? Sobrang ganda. Ayan. Dapat may dala kayong payong dito. Lalo na kapag alas 12 kayo pupunta or mga 9 kasi tirik yung araw. May mga tao doon na nagsisikan sila sa isang payong. Yung tubig guys ganito. Ang linaw ng tubig, ang linis ng tubig. May mga water lily. Ano bang pwedeng makita natin? May mga isda ba? May bata nga doon naliligo. Kala ko ba bawal maligo? Hindi pala nagtatampisaw. Ganito yung dito. May mga bata rin.
Bata ba to? Tao ba yan? Nag-sunbathing. Tao yata yan. Ganito yung itsura dito. Ang ganda na talaga. Nag-improve na. Pero wala akong makita mga isda pa. Naghahanap ako ng isda. Wala naman akong makita. Kasi sabi ng ibang vlogger, marami na daw isda, ganyan. May mga clams. May mga creatures niya. Pero sobrang init. Punta natin sa dulo, baka nasa dulo. Nakapahayong ako kasi sobrang init. Pag wala kang payong, talagang masusunog kayo dito, guys. Ayan. Ibon yung nakikita ko rito eh. Ganito yung panahon, maganda pumunta rito kapag mga alas 4, alas 5, alas 6, ganyan. Kapag hindi masyadong mainit. Pero pag ganito sobrang init, patayin ko muna yung payong, hindi ako makapag-vlog. First time nyo lang dito, te? Ang mga bata kasama nila. Taga saan kayo? Sampalok. Sampaloc, Manila. Mga pamangkin yan? Ah, partner mo. Daddy niya, tas mga pamangkin niya. Ayun sila, ma'am. Parati kayo rito, te? Ngayon, taga dito lang din kayo sa Manila. Nice to meet you po. Ayan, mga nandito. Ayan. Ikot-ikot lang sila. Hello, tay. Bago lang kayo dito, tay? First time nyo lang dito? Siguro mga pangatlo na. Ano yung masasabi niyo, tay, sa pagbabago ng Manila Bay? Ngayon malinis eh. Kasi nung nagpunta kami rin, katatapos ng bagyo, marumi siya. Opo. Pero ngayon, tingnan mo, ganda. Sobrang laki na po ng in-improve, no? Oo. So, ayan, taga saan kayo, tay? Mandaluyong. Mandaluyong, sa may bandang Guadalupe. Kasama ko lang yung mga bayo ko, taga Mandaluyong sila. Yung mga nandun po. Hello, sir. Hello, ma'am. Ayan sila, dumayo pa mga foreigner natin na kaibigan. Hello, ma'am. Where are you from? India. This is your first time here in Manila Bay? Where are you residing here in Manila? Where you stay? Shangri-La Fort. Shangri-La Fort. Yeah. Thank you, ma'am. Nice to meet you, ma'am. Thank you. Ayan. Napasabak tayo sa Inglisan, no, mga besh. Tapos meron pa rito si kuya. Ano yung kinukuha mo, kuya? Pebbles? Ang gaganda ng pebbles ni kuya. Oo nga, ang dami rito mga bato-bato. Ano ginagawa mo dyan, tay? Sa aquarium. Yan yung magagandang ilagay sa aquarium, guys. Kasi maputi siya. Hindi na kayo mahihirapan maliban sa pebbles, pwede pala yung mga batong ganyan. Yan si tatay, oh. Marami naman dito. Ang gaganda ng bato. Wala pa kayo nakita mga isda rito, tay? Sabi nila dati marami daw isda, marami daw talaba, ganyan, clams. Dati. Oo, kasi nagtitila ako dito. Kumukuha kayo dati dito. At ganito na nga, guys, yung mga abutan nyo kapag pumunta kayo rito. Sobrang laki na ng in-improve ng Manila Bay. Ang ganda, ang puti ng buhangin.
At kung babalikan nyo yung way back 2015, talaga namang sobrang dumi ng Manila Bay. Kung hindi pa naging presidente si Digong, hindi to mai-improve. Sobrang ganda na ngayon at ang laki talaga ng naitulong ni President Duterte dito sa Manila Bay para mas paganda at para buhayin to at maging tourist spot. And to be honest, yung mga foreigner, isa to sa mga dinadayo ngayon. So kailangan lang talaga na i-maintain. Every Thursday nga pala ay sarado dito para sa maintenance. Kailangan talaga kasi na i-maintain yung kalinisan dito. Yun nga lang guys, napansin ko medyo boring kapag tanghali kayo pumunta. Mas maganda pag pupunta kayo rito mga hapon para mai-enjoy nyo yung sunset. At ang maganda, wala kayong babayarang entrance dito. Free kayo pumasok at lumabas. Basta susundin nyo lang yung mga policies. Bawal kayo magdala ng pets, bawal kumain, bawal maligo at marami pang iba. Sa dami ng nagdaang presidente dito sa Pilipinas, si President Digong lang talaga yung nakakitaan ko ng malasakit dito sa Manila Bay at sa iba pang talagang tourist spot ng Pilipinas na talaga nang nirehabilitate at pinaganda katulad ng Ilog Pasig, ng Boracay. Paano kaya guys kung hindi naging presidente si President Digong? Mabubuhay kaya itong Manila Bay Baywalk na Dolomite? Gaganda kaya siya? O malulugmok na tong Manila Bay sa dumi at sa basura? Buti na lang talaga naging presidente at naupo si Digong. Kasi dahil sa kanya, nakita nyo yung malaking pagbabago. Yung mga Gen Z, maaabutan tong Manila Bay na buhay at isa sa magiging tourist spot na pinupuntahan ng mga foreigner. At kung tatakbo si President Digong bilang senador or another president kung pwede lang sana, talaga namang iboboto ko siya. Kasi talaga siya yung may malasakit sa mga Pilipino at sa lugar. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video na to, so don't forget to click thumbs up. Please support my YouTube channel. Please subscribe at huwag niyong kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod nating panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. At meron din po akong Facebook page at saka TikTok account na Chitsu Pao Family. So maraming salamat sa panonood at mag-iwan po kayo dyan ng comment kung ano pa yung gusto nyong mapanood dito sa aking YouTube channel. So maraming salamat po sa mga tumapos ng video at hanggang dito lang. Bye-bye!